Ayan guys, gumawa tayo ng potato balls with beef stuff. Una po, nagbalat ako ng patatas, hinugasan kong mabuti. Tapos ayan, ilalaga natin. Depende po sa inyo kung ilang patatas ang gagawin nyo. After natin ilaga, tanggalan natin ng tubig. Habang pinapanamig natin, maghiwa naman tayo ngayon ng mga gagamitin natin sa pagisa ng giniling na baka. Yun kasi ang gagamitin natin pa naman sa mashed potato. Ayan, magdadad na tayo ng bawang. Isunod natin ang capsicum o bell pepper. Maliliit lang yung paghiwa natin yan. Depende rin po sa inyo kung gaano kadami ang iluluto nyo. Ako kasi dahil kalahating kilong baka lang ang gagamitin ko, kaya kalahating capsicum din lang ang ginamit ko. Maglalagay din tayo dito ng spring onion. Hiwain lang din natin ng maliliit. Ito ang gagamitin natin giniling na baka, nahugasan ko na rin siya. At ayan nga, simulan na nating iluto ang ating giniling na baka. Magpainit tayo ng lulutuan natin, lagyan natin ng mantika at ilagay na natin ang sibuyas na hiniwa natin. Tapos isunod natin yung capsicum o bell pepper. At na ngayon nga, isunod na natin yung spring onion. Kapag luto na lahat, ilagay na natin yung giniling na baka. Lagyan natin ng pamintang durog, paprika, at syempre, haluin lang nating mabuti. Ngayon naman po, maglalagay na tayo ng asin, cumin powder, tapos maglalagay din tayo ng turmeric powder. At kapag nailagay na natin yung mga sangkap, haluin lang natin hanggang sa matuyo. Kapag malapit ng maluto, ilagay na natin yung chopped cilantro o yun yung coriander leaves. Ngayon naman, dudurugin na natin yung patatas na pinalamig natin kanina. Ayan, kailangan po durog na durog siya, yung walang matitirang buo. Lagyan natin ng itlog, tsaka natin haluin. Tapos, eto na nga, simulan na natin gawin. Ngayon naman, kumuha lang tayo ng konting dinurog na patatas. Ayan, palaparin natin sa palad natin para malagyan natin ng palaman yung giniling na niluto natin. Tapos, ayan lang, bibilugin lang natin siya. Ituloy lang natin yung paggawa hanggang sa matapos. Madali lang pong gawin yan. Pwede namang palapad din o pwede ring bilog. Bahala na kayo kung gaano kalaki at anong hugis yung gagawin nyo. Ang importante dyan, may palaman. At ayan na nga po, tapos na ang gagawin naman natin. Ngayon, ilulubog natin siya dun sa tinunaw natin na harina na merong itlog. Tapos ilalagay natin siya sa breadcrumbs. At ngayon naman po, iprito na natin siya. Magpainit tayo ng mantika. Kailangan maraming mantika to. Lubog na lubog yung ginawa natin. Kasi po kapag konti lang yung mantika dyan, bubuka yung mga ginawa nating potato balls. At ayan na nga po, luto na ang ating potato balls. Thanks for watching. Bye!